Bayan, ibinahagi ng ilang netizens ang kanilang naging sitwasyon at karanasan sa tuloy-tuloy na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Bagamat hindi tumitigil ang pag-ulan, maraming kalsada at lugar ang nananatiling bukas at nadaraanan kumpara sa mga nagdaang panahon. Ang mga lugar na nakaranas ng baha, mabilis din namang humupa. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Walang tigil ang pag-ulan dahil sa habagat na nag-iwan ng tubig baha sa ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Sa Kawit, Cavite, matindi ang naging buhos ng ulan at agos ng baha. Ngayong Lunes, bagamat may mga kalsada pa ring binabaha, napapasadahan na ang ilang daanan ng mga sasakyan. Malayo sa sitwasyon nitong Sabado at Linggo na mas malakas ang agos ng tubig. Apektado rin ng habagat ang ilang lugar sa Metro Manila. Sa Marikina, nananatili sa ikalawang alarma ang Marikina River. Gayunman, bahagyang humina na ang ulan at mas kalmado na rin ang panahon. Sa ilang residential area naman, halos abot bewang ang lebel ng tubig. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paglilinis ng mga residente kabilang ang pagpupulot ng mga basurang inaanod ng baha. Nagsagawa na rin ng clearing at cleanup operations ang pamahalaang lungsod ng Marikina sa mga creek na dinadaluyan ng tubig ulan. Sa Kamaynilaan, ilang kalsada ang nananatiling passable sa mga sasakyan gaya ng Espanya Boulevard. Sa Taft Avenue, nadaraanan na rin ang mga sasakyan. Nagsagawa rin ng tree clearing operation sa Sampaloc at Santa Mesa matapos bumagsak ang mga puno at magdulot ng pinsala sa ilang kabahayan. Samantala, sa Bulacan, apaw ang tubig sa Bustos Dam dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ang Angat Dam, nasa 170.47 meters na rin ang water level, lagpas sa critical level nito. Dahil sa pagtaas ng tubig, kanya-kanya ring itinaas ng mga residente ang kanilang mga gamit habang pinasok naman ng baha ang kani-kanilang tahanan. Sa harap ng patuloy na pag-ulan, naka-alerto naman ang mga municipal at city disaster risk reduction and management offices sa mga apektadong lugar. Patuloy din ang pagmamonitor sa mga ilog, dam at flood-prone areas habang nakahanda ang mga rescue teams para sa posibleng paglikas at agarang pagtugon sa mga residenteng mangangailangan ng tulong. Mayroon ding declogging at clearing operations sa mga kanal, drainage systems at iba pang daluyan ng tubig para mapabilis ang pag-agos ng baha at maiwasan ang pagbabara. Sa mga lugar namang matinding nakaranas ng pagbaha, nakahanda rin ang mga evacuation center at relief at rescue resources para sa mga apektadong pamilya. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na manatiling naka-alerto, subaybayan ng mga weather at flood advisories at agad lumikas kung ipinag-utos ng mga lokal na otoridad. Sheila Natividad, para sa Bayan.